At ang huli po ay ang hindi siya sakim sa pakinabang. Bilang katiwala ng Diyos, hindi po niya dapat gawing negosyo o pagkakitaan ng gawain o ministry na itinalaga para sa kanya. Yan rin po ang babala ni Pablo sa sulat niya para kay Timoteo. Sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa nito ay napalayo sa pananampalataya. Binigyan po tayo ni Apostol Pablo dito sa verse 7 sa sulat niya para kay Tito ng isang maikling listahan ng mga bagay na hindi ginagawa ng isang mamumuno sa iglesia ng ating Panginoon. Isa rin po itong paglalarawan sa tungkulin at dapat tamang pag-uugali ng isang tagapangasiwa ng Diyos o katiwala ng Diyos, isang tagapamahala ng sambahayan na responsable at nananagot sa Diyos. Ang katangian po ng pagiging walang kapintasan ay paulit-ulit na binigyan din ni Pablo dito sa chapter 1. Inulit-ulit dahil ito ang batayan. Ang sino man pong tao na hindi nakakaunawa sa mga bilin at babala ng talatang ito ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa iglesia ng ating Panginoon. Ang mga detalye sa listahan at larawan ng isang walang kapintasang buhay ay nakita po natin sa talata na ating pinag-aralan. Ang tamang pag-uugali ng isang katiwala ng Diyos, pag-uugali na magbibigay luwalhati at papuri sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay napupuri at nagpapasalamat muli sa iyo sa pagkakataon at pribileyo na mapag-aralan muli namin ang katotohanan sa kalooban mo sa iyong salita para po sa amin. Nawa sa tulong ng Banal na Espiritu ang mga katotohanan na iyong ipinahayag sa iyong salita ay aming magampanan sa aming mga buhay bilang iyong mga lingkod. Na kami po bilang mga mananampalataya ay mamuhay ng matuwid at walang kapintasan para po sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga katanungan para sa ating talakayan. Ano po bang ibig sabihin ng salitang obispo na binanggit ni Pablo sa panimula ng verse 7? Ang isang obispo o sa wikang Ingles ay overseer o elder, at sa panahon po natin ngayon, sila rin po ang mga tinatawag nating pastor. Sila po ang mga taong itinalaga bilang katiwala para mamuno sa iglesia ng ating Diyos. Ano po ba ang kahulugan ng isang katiwala? Ang kahulugan o ibig sabihin po ng isang katiwala ay isang tao na naatasang mga siwa o mamahala sa isang sambahayan o pag-aari ng iba. Ano po ba ang tungkulin ng isang katiwala ng Diyos? Ilan po sa mga tungkulin nila na nabanggit sa liham na ito ay ang pagtuturo ng katotohanan sa salita ng Diyos, ang magsalita ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral at ang mangaral at sumaway ng may buong kapamahalaan. Ano po ba ang mga binanggit ni Pablo kay Tito na batayan para sa pagtatalaga ng mamumuno o katiwala sa iglesia ng Diyos? Ang batayan sa pagtatalaga sa mamumuno o katiwala ng Diyos ay una, dapat siya ay walang kapintasan. Hindi siya mayabang, hindi siya magagalitin, hindi siya maglalasing, hindi siya marahas, at hindi siya sakim sa pakinabang. Bilang mga mananampalataya, paano po ba tayo mamumuhay ng matuwid at walang kapintasan?